Sambayan ng Pilipino, magandang araw Pilipinas nating mahal. Ito po si Ka Eric at nagpapatuloy po ang ating pagpapadaloy ng katotohanan at pagtitindig ng mamamayang Pilipino para lumakas ang demokrasya at kapayapaan ay maisulong sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. It's a Tuesday episode, a day after po ng isang disaster, political disaster na naganap sa loob ng Senado kahapon wherein another drama unfolded before the eyes of the nation kahapon po nang magkaroon ng isang iskandalusong political leadership or kudeta leadership sa pamumuno ni Senate President Mig Zubiri. Kahapon po pag-uusapan natin yan maya-maya lang dito sa Pilipinas nating mahal, and we're trying to hook up the line sa ating interview with the former Presidential Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles, and of course at marami tayong pag-uusapan tungkol sa mga nagaganap na iskandalusong kaganapang pampolitika sa ilalim ito ng Marcos administration. And of course, we're trying to connect also sa ating mabuting kaibigan, tagapagtanggol ng interes ng sambayan ng Pilipino, even though nasa Amerika na siya, si Attorney Arnedo Valera. Si Attorney Valera po ay pinuno ng Pinoy's Real Change in the US. At siya po ang bumubuo ngayon ng core group of leaders ng pagtatayo at pagbubuo ng maisog group of Filipino communities in solidarity sa Estados Unidos in support to the Homefront effort para po sa transparency, accountability, peace, and security na panawagan ng sambayan ng Pilipino sa hakbang ng maisog. And bago po ang simula ng ating mga talakayang balita, ay gusto naming ipaabot sa Pilipinas nating mahal na sinusubukan po nating makapag-onboard sa ating paglilingkod everyday, Monday to Friday, 10:45. At every morning po ay magkakasama tayo hanggat nagkakaroon tayo ng mga maiinit na mga usaping pangdemokrasya, usaping pangmabuting pamamahala at pangseguridad at kapayapaan ng ating bansa. Bago po ang ating pagsisimula ng talakayan with Attorney Trixie Cruz Angeles, ay pag-uusapan po natin muna itong mga mahahalaga at malalaking balita na hindi po natunghayan ng nakaraang mga ilang araw sapagkat na-focus tayo dito sa PDEA Leaks Senate hearing na kinundukta po at pinamunuan ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Ang ibig nating sabihin po ay may mga malaking kaganapan sa Mindanao. For example, 43 na mga leaders ng NPA, ng Communist Party of the Philippines, mga NDF at bahagi po ng CPP, NPA, NDF organization sa North Central Mindanao na pinangunahan po ng kanilang Deputy Regional Secretary at the same time tagapagsalita ito ng kanilang NPA command sa North Central Mindanao na si Randy Bayot alias Malin alias Mabini na sumurrender po at yumakap sa kapayapaan at ibinaba ang mga armas. More than 30 high-powered rifles ang kanilang bitbit, and karamihan sa mga ito ay mga solidong masa at mga lokal na mga pangpartidong organisasyon ng mga leaders ng Communist Party of the Philippines sa paligid po ng Bukidnon, Misamis at boundary ng Agusan at pati na po sa Lanao area na binitbit at hinikayat ni Randy Bayot na bumaba at sila po ay magpasakop na sa otoridad ng gobyerno. Congratulations po sa effort na ito ng 4th Infantry Division, Philippine Army at ng buong kasundaluhan sa Armed Forces of the Philippines at sa mga namumuno po ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Napakalaki po ng balitang ito sapagkat ang North Central Mindanao used to have, mga kababayan, ng mga at least 27 platoons, active platoons of the NPA at least 4 or 5 years ago before the establishment of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict under the term of former President Rodrigo Duterte. Unti-unti pong bumagsak nationwide at sa mga malalaki at mga malalakas na area po ng CPP, NPA, NDF ay nagkaroon ng mabilisang pag-collapse ng kanilang organisasyon, ng kanilang hukbo, ng mass base, ng kanilang recruitment at sa ganun po nakikita na natin ngayon na maraming mga lugar na dito sa Mindanao at sa iba pang bahagi ng Pilipinas ay naging insurgency-free or stable in terms of security and peace and order, kaya ready for development ang mga lugar na ito. Sana po magtuloy-tuloy ito at ganun din po ang nakikita nating kaganapan. Nitong nakaraang linggo ay
maliban po sa PDEA leaks na iskandalosong nag-uugnay ng mga revelations na ito ni former ex-PDEA or ni ex-PDEA agent Morales sa Pangulo ng Bansa when he was still a senator, among other personalities doon sa Rockwell unit ng Makati condominium, kung saan po itinuro ito na isang drug den ng mga high-end na mga personalities, ng mga high-level, high-profile personalities na mga mayayaman, ultramilyonaryo, at mga elite families ang pinanggalingan. Kasama po dito na itinuro noon sa pre-operations report na pinirmahan at nirekomenda ni, as claimed by himself, ni Jonathan Morales, itong ating former president. Kasabay po niyan ng pagsambulat ng mga revelations on the drug scandal involving the president, among other personalities, ay sumambulat din po itong iskandalosong Colatilla decision ng Korte Suprema patungkol sa very controversial issue on red tagging. At tayo po ay nagpakinggan ng iba't ibang panig, nagkuha tayo ng iba't ibang opinion nito. Hindi lang natin natalakay sapagkat the issue on the PDEA leaks scandal and the preceding issues about the hearing ay binigyan natin ng mas mabigat na talakayan sa Pilipinas nating mahal. Subalit, ang desisyon ng Supreme Court ay malinaw po na ibinalik sa Regional Trial Court ang desisyon tungkol kay Siegfried Diduro. Na ngayon po ay we are trying to get verified reports na ito'y nag-apply na o kaya'y nakatanggap na ng political asylum as a refugee sa Germany. Subalit niloloko nila ang taong bayan at ang ating pamahalaan, even the Supreme Court, at pati na po ang ating mga kababayan ay kanilang pinapalusutan dahil hindi nila sinabi na ito pala'y may involvement na sa pag-apply o pagka-grant, pagbibigay ng refugee status as an asylum seeker sa Europe. At dahil dyan mga kababayan, ang desisyon na show siya noong nakaraan sa RTC Iloilo, kung kaya archived, no, na ilagay po sa archive status ang kasong ito tungkol sa petition for the writ of amparo issuance, at kung ganon, ay mapapawalang bisa na rin sana po ang epekto nitong Colatilla decision on the definition of red tagging. Yan po ang mga kaganapan ng nakaraang linggo, at dahil po tayo kahapon hindi nakapag-live broadcast, ngayon po ay makakasama natin. Maya-maya lang, ang ating kaibigan, isa po sa mga social political observers ng ating bansa, na si Attorney Trixie, but while establishing our connection sa kanya, tunghayan din po natin mga kababayan, ang ulat na ito na nagpayanig sa common sense ng mga tao na palagi niyang tinatawag na bobo. Parang nagbalik at sumambulat sa muka ni Atty. Gadon ang pagtawag sa mga bobong Pinoy na parang siya lang ang matalino dito sa kanyang naging pahayag. Very scandalous of a public official under the office of the President bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation na sinasabi niya yung mga Pilipino na nagsasabi na sila ay nakakaranas ng gutom o naghihirap sa buhay, yan ay kathang-isip at haka-haka lamang nila. Coming from a supposedly a man of heart para maintindihan at maramdaman ang kalagayan ng milyong-milyong Pilipinong nakararanas ng gutom at kahirapan sa araw-araw na buhay, ininsulto pa ni Ginoong Larry Gadon. Ginoong Larry Gadon kasi disbarred ito as a lawyer sa Supreme Court, pero kinuha ito ni Pangulong Marcos Jr. at ginawang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Tunghayan natin ang isang ulat na ito ng haka-haka theory ni Larry Gadon. Dahil sa walang humpay na pagsirit ng mga pangunahing bilihin, maraming pamilyang Pilipino pa rin ang patuloy na nakararanas ng matinding kahirapan. Isa sa mga masaklap na katotohanan ay ang pagiging isang kahig, isang tuka ng marami sa ating mga kababayan. Ang mag-asawang Sulpicio at Jessica ay pagtitinda ng sigarilyo na lamang ang nakikitang daan upang kumita. Saklay na lamang naging lakas si Tatay Sulpicio upang makalakad matapos maaksidente taon na ang nakalipas. 80 pesos na raw ang pinakamalaking nauuwing kita niya sa pagtitinda. Nakulang pa para sa pagkain sa isang araw. Mapipilitan lang po kami kasi wala kami pagkain. Masakit talaga dahil wala kami makakain. Magdadasal na lang ako. Panginoon, tulungan mo ako. Ganun na lang. Wala akong magawa. Hindi ako makalakad. Ang misis nitong si Nanay Jessica, kahit senior citizen na,
ay pinipilit na lamang na pumasok bilang labandera upang may maidagdag sa kita sa pagtitinda ng sigarilyo. Minsan, magbigay sila ng 150. Okay na yun sa akin kasi wala manibiling pagbigas. Pinagkakasya ko lang yung kung minsan pinadadagdagan ko kasi siyempre baka bili ako ng 2 kilong bigas. Ulam namin. Siyempre, talagang sa hirap ko eh. Parang ang tawa. Siyempre, nakangayat na. Nakangayat na lang ako sa asawa ko. Walang hindi ako maghanap buhay. Ang sitwasyon ni na Tatay Sulpicio at Nanay Jessica ay ilan lamang sa milyong-milyong Pilipino na magpapatunay na mahirap ang buhay ngayon. Kung ang katulad nila Tatay Sulpicio at Nanay Jessica ang tatanungin, hindi sila sang-ayon sa sinabi ni Presidential Advisor for Poverty Elevation Larry Gadon na haka-haka lamang ang kahirapan at kagutuman sa bansa. Naghihirap ang Pilipino sa ngayon dahil halos lahat ng mga pobre ngayon baka magdidildil sila ng ulam ng asin. Ganyan ang kahirap ang buhay. Ay 20 pesos ang sabi ni Bongbong 20 pesos ang 1 kilo. Hindi naman natutupad. Hindi na rin mapigilan ng ilan pa nating mga kababayan na magpahayag ng kanilang sentimiento sa naging pahayag ni Gadon. Sa social media kasi, inulan ng batikos o mga negatibong komento na sabing opisyal, kabilang na ang pagiging mata-pobre umano nito. Si Department of Social Welfare and Development o DSWD Rex Gatchalian ay naglabas na rin ng pahayag ukol dito. Sabi ng DSWD Chief, totoo ang kahirapan na nararanasan ng ilang nating mga kababayan. Naniniwala kami na patuloy ang laban natin sa kahirapan. Kaya nga patuloy kaming humuhubog ng mga iba't ibang mga programa para maibsan ang kahirapan ng ating taong bayan at tuluyang mawakasan. Alam namin dito sa DSWD na totoo ang kahirapan. Sabi pa ng kalihim, patunay na naghihirap pa ang mga Pilipino dahil milyon-milyong kababayan pa ang tinutulungan ng DSWD sa ilalim ng mga programa tulad ng 4Ps, AIX at iba pa. Tinawag naman na budol ng isang ekonomista ang pahayag na haka-haka lang ang kagutuman at kahirapan sa bansa. Para kay Dr. Michael Batu, hindi naman ibig sabihin na kapag pumunta ng mall ang isang tao ay hindi na ito nakararanas ng kahirapan. Hindi naman daw ibig sabihin na kapag mabigat ang daloy ng trapiko kung saan may sinasabing economic activities ay hindi na nahihirapan. Punto niya, hindi naman kasi sumasabay ang paglago ng ekonomiya sa paglago ng populasyon sa bansa. Ang talagang metric na tinitingnan natin dyan is yung, halimbawa yung self-rated poverty, yung kalidad ng trabaho, underemployment, at yung pag tinanong mo yung ating mga kababayan attorney, ito yung classic question dyan eh. Nag-improve ba yung buhay mo ngayon kumpara 2 years ago? Diba? Tatanungin mo yung mga kababayan natin, did your life improve? At maniwala po kayo, marami dyan magsasabi, napakarami, hindi. Was worse off sila ngayon kesa 2 years ago. Ayun. Mga kababayan, yun pong mahirap kung ang na-appoint at pinagkatiwalaan ng Pangulong Marcos Jr. para asikasuhin po ang problema sa kagutuman at kahirapan ay galing po sa planetang Mars. Bakit planetang Mars? Ewan ko kung saang planeta, Mars ba, Venus, o planetang Saturn, nanggaling itong si Larry Gadon, no? Si Ginong Larry Gadon, sapagkat bulag sa katotohanan o pilit na nagbubulag-bulagan at nangiinsulto pa ng milyon-milyon na may hirap. Attorney Gadon, pwede ba tayong magsama bukas sa hapon after ng program sa Pilipinas Nating Mahal? Diyan sa may Delpan, sa Tondo, sa Baseco. Punta po tayo sa port area sa Tondo. Punta po tayo sa mga dagat-dagatan sa Nabotas, sa Malabon. At para po makita ninyo at kayo po ay maalimpungatan sa inyo pong guni-guni at malaplanetang Mars na analysis bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation, na totoo at dumadaloy ang realidad sa ating lipunan na mahigit po sa 3 milyong Pilipino araw-araw sa Metro Manila alone, ang sabi ng Philippine Statistics Authority, nakakaranas ng involuntary hunger. Hindi nila gusto maging gutom dahil nagda-diet sila. Walang makain dahil walang kapasidad na bumili ng pagkain at wala silang source of regular income. Pangalawa, sabi ng Philippine Statistics Authority, nakaraang 2 linggo lang,
Pakibasa naman po, Attorney Gadon or Larry Gadon, hindi ka naman abogado na, sapagkat ikaw tinanggalan ng lisensya to practice law ng Supreme Court. Pakitingnan po, Ginong Larry Gadon, ang sabi ng Philippine Statistics Authority, 19% mahigit po ang incidents of involuntary hunger sa Pilipinas. In the last 2 quarters, tuloy-tuloy ito. Ibig sabihin po, mga kababayan, maraming Pilipino, kung i-convert mo yan sa 110 million population ng mga Pilipino, pamilya yun ibig sabihin po, mahigit kumulang ay 15 million Filipinos ang nagugutom araw-araw o kulang ng pagkain. And no less than the Secretary of the Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang nagsasabi na totoo ang laban kontra gutom at kahirapan. Kaya nga may mga poverty alleviation and social amelioration support and ayuda na nanggagaling po sa DSWD. Yan po ang problema kung sa sobrang sip-sip mo at para lamang manatili na may titulo kang sekretaryo ka ng gabinete na isa namang posisyon na hungkag at wala namang katuturan at ang para gusto mo lang may title ka, ay gagamit ka ng mga panloloko na uri po ng klase ng mga pahayag to make yourself relevant to the government of the current Marcos administration. At ang inaapakan at iniinsulto mo ay ang mga mamamayang Pilipino na siyang nagpapasahod po sa inyo, Ginoong Larry Gadon. Kung kayo po ay nanatili na private individual, hindi ganito kabigat ang komentaryo namin sa iyo. Sa Pilipinas nating mahal. Pero ang ultimo 5 duling ng sahod mo ay nanggagaling sa dugo at pawis ng mahihirap na pamilyang Pilipinong nakakaranas ng gutom, kawalan ng pag-asa at miserabling buhay na iniinsulto mo. At sinasabi mong haka-haka nila o guni-guni lang nila ang kanilang pagiging mahirap at ang karanasan sa gutom. Sana po ay makonsensya kayo, bukas mismo ay umalis kayo sa inyong pagiging Poverty Alleviation Secretary sapagkat nakakahiya po sa milyon-milyon na mamamayang Pilipino ang inyong sobrang sipsip sa gobyernong ito ay inaapakan mo at iniinsulto ang kanilang pagkatao at kanilang totoong kalagayan. Sana po ay hindi na maulit ang ganitong irresponsable at na very like an alien, no? Parang isang nanggaling sa planetang Mars na mga komentaryo ng isang Poverty Alleviation Secretary na pinagkatiwalaan ng Pangulo ng Bansa, subalit pang-iinsulto at walang katuturang mga pahayag ang kanyang ginagawa. Sayang po ang milyones na sahod ninyo taon-taon at sana po ay makonsensya kayo sa ginagawa ninyo. Maybe you are not feeling the brunt of hunger. Hindi ka nakakaranas ng gutom, hindi ka nakakaranas ng kawalan ng pag-asa sa buhay, pero milyon-milyon na Pilipino po ang ganyan ang kalagayan. Lalo na po sa hanay ng mga masang manggagawa, maralitang lungsod, mga magsasaka, mga katutubo, at pati na po mga manggagawang bukid, mga plantation workers, na halos po nabubuhay in less than $10 a day. No? Ibig sabihin, less than 400 or 500 pesos. Yung iba nga, less than 200 pesos ang kinikita sa isang pamilya. Paano sila hindi makakaranas ng gutom? At ito pa ang isang budol. Yung sinasabi ninyong 20 pesos per kilo ng bigas, hanggat hindi pinupunduhan ng gobyerno at pinapalakas ang mandato ng National Food Authority to intervene in the procurement of rice production and rice procurement sa mga harvest ng mga magsasakang Pilipino at nakasandig tayo sa importasyon ng bigas na kontrolado ng mga sindikato at mga rice hoarders at kartel, hindi po mangyayari ang 20 pesos na per kilo ng bigas. Attorney Ginong Larry Gadon, reminder po sa inyo, nang bumaba ang Pangulong Duterte, ang bigas na pinakamahal per kilo was only 42 pesos per kilo. Pinakamataas na yung 45 pesos. Ngayon po, ang ganyang kalidad ng bigas ay halos 65 pesos per kilo. So saan po kayo nakatira kung hindi sa Mars? Kung nandito ka sa Pilipinas, bakit hindi ninyo nararanasan ang ganitong pagsirit ng presyo ng pangunahing mga pagkain at bilihin na kinukonsumo ng ordinaryong mamamayan? Yung 53 pesos, 54 pesos, yan po ay low-end quality rice. Ang high-end quality rice na karapat-dapat na kainin ng disente, nasa 60 to 65 pesos per kilo po.
So saan po ang sinasabi ninyong walang kahirapang nararanasan ang mga Pilipino? At tumigit kumulang, according to the Department of Labor and Employment na data, mahigit kumulang po, may 3 milyong Pilipino ang walang trabaho. At kung idadagdag mo ang kulang sa trabaho o naghahanap pa ng trabaho, aabot po ito ng kulang-kulang sa 7 milyong Pilipino sa labor force natin. So that means, ganun po kalawak ang kakulangan sa kabuhayan, kakulangan po sa serbisyo at income ng mamamayang Pilipino. So, sana po ay hindi manatili ang ganitong mga uri ng mga opisyal ng bayan na pinapasweldo ng mamamayan sa katas ng dugo at pawis ng ordinaryong mamamayang naghihirap, kagaya po ni Ginoong Larry Gadon. Yan po ang dahilan kung bakit sinasabi ni Atty. Sal Panelo dito sa kanyang komentary, nakita natin kanina sa kanyang program, na ito po ang magiging dahilan ng ikasisira ng Pangulo ng Bansa. When the President is focused more on political bickerings, mga diskontentong pampolitika at mga bangayan, na siya rin mismo ang nagtulak nito dahil sa kanyang failure to govern and failure to lead a very crucial requirement sa good governance, which is integrity and competence, nagbabangayan ng maaga sa politika. Kung kaya niyang paglaruan ang political bickerings and conflict na ito into ma-hold niya na maging krisis pang politika ito, ibang usapin po ang dynamics ng ekonomiya. When people start to feel the seriousness of continuing incidents of hunger, poverty, and misery, and deprivation na hindi sila kinakalinga at inaakay ng gobyernong makabangon sa kahirapan, ang cycle and dynamics of economics ay mahirap po nating mapigilan ang mga yan. Kaya po kahit anong mga gimmick pampolitika ang gamitin, ayuda dito, ayuda doon, at kung ano-ano pang mga gimmick upang maibsan lamang ang galit ng sambayanang Pilipino na nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa kasalukuyang gobyerno, hindi po matatakpan o hindi po may pagkakaila ng anumang ayuda na nanggaling mismo sa kaban ng bayan ang paggamit ng mga panloloko at ala band-aid na uri po ng approach sa pamumulitika. Yan po ang nakita nating dahilan kung bakit ang pang-ekonomiyang kalagayan ay hindi po pwedeng ihiwalay mo sa kalagayan ng mga iskandalusong kaganapan sa pampolitika at pamumuno ng pamahalaan. Yan ang problema ngayon ng Marcos government. The dynamics of an economic crisis looming in the horizon na nandyan nakaambang at anytime ay sumambulat sa ating lipunan ay sinasabayan po ng isang malubha na iskandalong pampolitika na nagkakaroon ng challenge sa kanyang integrity at sa kanyang competence to lead and govern the country, lalo na po ang pagkontrol sa lumalabas na iskandalusong mga aligasyon ng kanyang involvement sa drug abuse, substance abuse, at ang kanyang pagpapabaya na ang kanyang asawa ay nakikialam sa daloy at pagpapatakbo ng gobyerno samantalang wala siyang mandato itong First Lady na asawa niya. At ganon din po ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Kung kaya, lahat ng ito ay nagtipon-tipon at nagkumpol-kumpol bilang daluyong ng pampolitikang krisis na nagpapalubha o nagpapabilis pa sa dynamics of economic crisis. Magkaiba, ngunit hindi magkahiwalay ang dalawang bagay na ito at pwedeng magpaluba ang isa sa isa. Dahil dyan ay pag-uusapan natin ang kaganapan ng iskandalusong kudeta at mga maniobra ng pampolitikang pagtatapal-tapal sa krisis na kinakaharap ng gobyerno ni Marcos Jr. Makakasama na po natin via Zoom dito sa Pilipinas nating mahal, si Atty. Trixie Cruz Angeles. Siya po ang kauna-unahang na-appoint na Press Secretary ng Pangulo ng Bansa at siya po ay umalis na rin sa administrasyon na ito. Atty. Trixie, welcome back sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat for the time that you're spending with our program today. Magandang umaga. Kumusta po kayo? Okay naman po, Atty. Trixie, at natutuwa po tayo na makapanayam ka sa mahalagang usaping pampolitika at mga panglipunang kaganapan dito po sa Pilipinas nating mahal. Atty. Trixie, while we're waiting for the news na gusto nating ipakita para makapagbigay po kayo ng komentaryo,
Ito na, Attorney Trixie, ready na po. At para makapagsimula tayo sa talakayan, nagbitiw bilang Senate President Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanyang pwesto kahapon in an obvious co-data in the Senate leadership. Tunghayan natin ito, Attorney Trixie, at mga kababayan upang mahimay-himay natin po ang mga pinanggalingan nito at ano po ang implikasyon nito sa pangkabuang kalagayang pampolitika ng bansa at epekto nito sa ating lipunan. Tunghayan po natin ito. Sa pagharap sa isang press conference, bakas sa mukha ni Senator Mig Zubiri ang kalungkutan at ang sama ng loob matapos ang kanyang pagbaba sa pwesto bilang Senate President. Ayon sa kanya, ang nangyaring pagpapalit ng Senate leadership ay maaring dahil sa kanyang paninindigan para sa independence o pagsasarili ng Senado. Marami daw kasi ang tila nagalit sa hindi nito pagsunod sa utos para sa pagpapahinto sa Senate investigation sa PDEA leaks. Sabi ko nga nung sa hearing ni Senator Bato de la Rosa, marami nagalit sa akin sa dalawang panig dahil nga ako po ay naging patas sa dalawang panig at siguro marami nagalit sa akin dahil dyan. Pero ginawa ko lang pong tungkulin ko bilang Senate President, which is to always keep the committee system strong and independent from any outside forces to dictate what should or should not be tackled in the committee system. Ang galit umano sa kanya ay nagsimula sa pagtutol niya sa People's Initiative. Nung sa PI pa lang, sa People's Initiative pa lang, nung hindi po tayo sumang-ayon sa People's Initiative, dyan po na nag-umpisa eh. Hindi tayo sumang-ayon sa kanilang timelines, charter change. Diyan ko din naramdaman na medyo may mga sama ng loob. Hindi naman sinagot ni Zubiri kung ang orders laban sa mga investigasyon ng Senado ay galing sa Malacanang. Sinabi ni Zubiri, naging mabilis ang pagpapalit na ginawa sa Senate leadership. Maibapaan niya na nagpahayag ng suporta pero sa huli ay hindi naman bumoto para sa pagpapanatili niya sa pwesto at dito niya higit na sumama ang kanyang loob. Noong Wednesday nalaman ko may kinakausap po sila, nagkikita-kita po, nag-uusap-usap po sila ang kabilang grupo and yun, nag-umpisa na po. So, nagbabantayan po kami nung weekend and medyo masama ng loob ko dahil meron pa mga nagte-text sa akin, we're with you, full support po kami. Kami po ay, 100% sa iyo. Wala pang isang araw, wala lang nagawa. Sinabi pa ni Zubiri na nakaka-stress at nakaka-pressure ang maging Senate President. Hiling-anya nito sa bagong Senate President na si Chis Escudero na hindi siya maapektuhan sa presyo sa Senado. Samantala, tiniyak naman ng bagong Senate President na hindi maiimpluwensyahan ang kanyang liderato kahit pa nga malapit siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Malapit ako kay Pangulong Noynoy Aquino. Hindi kami nagkasundo sa maraming bagay dahil alam niya may trabaho ko bilang senador ng panahon yun. May trabaho din siya bilang Pangulo. Ganon din kay Pangulong Duterte mula nung mayor siya hanggang presidente. At sa totoo lang, ang pinakamalapit kong naging kaibigan na presidente ay si Pangulo Aquino. Malayo kumpara sa sino mang naging Pangulo pagkatapos niya, bago niya o ngayon. Saad nito, nalaman lamang niya na siya na ang Senate President matapos siyang makapanumpa. Tulad ng anumang eleksyon, hanggat hindi pa natatapos ang aktual na botohan at ikaw ay napoproklama, ika nga, hindi pa tapos ang anumang eleksyon. So nalaman ko, matapos kong sumumpa. Ayun. Attorney Trixie, wala nang paligoy-ligoy. Tinumbok ni Senate President, former Senate President, Mig Zubiri, na isang dahilan sa kanyang pagkakatanggal o sa nangyaring kudeta sa leadership niya sa Senado ay ang kanyang hindi pagsusunod sa mga utos ng powers that be. At alam natin kung sino yung powers that be, of course. Kaya wala nang iba. Hindi naman siguro Diyos yun o sino pang mga hari-harian sa ibang mga bansa. Kundi dito yan sa ating bansa, ang Pangulo ng bansa at ang kanyang grupo. And then, sinabi niya rin ang pagpayag niya na hayaan ang paglarga ng investigasyon sa PDEA leaks at ang pagkontra niya sa charter change. Your take on this, very sensitive na mga bagay na sinubukan ni Senate President Zubiri na harapin, pero ultimately, inilaglag na rin siya sa loob ng Senado sa maniobra at kumpas ng sinasabi niyang powers that be. Attorney Trixie. Well, ang tingin ko hindi ganun kadali basahin ang politika nito. Alam natin na parati naman maganda ang kung may kooperasyon
ang legislature with Malacanang, with the executive. Dapat talaga unayan yung mga yan. A good politician, a good national leader, a good president would have a good relationship with his legislature nang sa gayon ipasa siya. Kasi mahirap yung hostile ang Kongreso doon sa executive. So hindi tayo nabibigla na ganito, no? Siguro nakakagulat lang na ganito ka-blatant yung politics. Pero pag tinignan mo, pag binasa mo yung party lines dito, hindi rin ganun kadali. Hindi natin halimbawa maaaring sabihin very clearly na this was about charter change. Naghihinala tayo, of course, no? Or is this about yung investigation ni Senator Bato? These were binanggit ito ni Senate President Zubiri. Former Senate President Zubiri, no, si Senator. Sinabi niya na nag-umpisa yan sa charter change, sa People's Initiative. Tapos binanggit din niya very specifically yung hearings ni Senator Bato. Pero kung titignan naman yung alignments, halimbawa, alam natin na the new Senate President, si Senator Cheese, ay hindi siya pro-charter change. Hindi siya pro-People's Initiative. And he was very open about that. Si Senator Bato naman is a member of PDP. And kung titignan mo, ang boto ng PDP party mates niya, ay naging majority floor leader pa si Senator Tolentino. So nakikita natin, nahatak yung mga boto ng PDP, Senator Go, Senator Tolentino, and Senator Robin. So meron silang solid block. Minority, kinoconsider na minority si Senator Coco, although officially PDP siya. Pero all votes all went to Senator Cheese. So ang tanong nga dito is, what happened? How did this go? Kasi kung issue-based ang titignan natin, hindi maliwanag. Pero kung titignan nyo yung parties, alam natin na ano yung parties dito. The parties were negotiated. Kumbaga, yung votes dito were negotiated. So, Attorney Trixie, on that note, aside from political alignments, isang tabi muna natin, babalikan natin later on kasi it seems peculiar, no? Na crossing political party boundaries. Pero may binanggit siya, yun ang kanyang diniinan sa opening speech niya. I failed to follow the orders of the powers that be. Ano po ang interpretasyon ninyo dyan? Ang orders, generally, ganito yan eh. Why would you want a particular Senate President? Bakit ka magmamachinate to favor somebody? Ibig sabihin, yung tao na gusto ninyong ilagay doon o yung tao na nilagay ninyo doon, assuming that's true, no? Na ay capable of delivering votes. So, ibig sabihin, kaya niya makakommit doon sa iba't ibang mga senador a particular vote on particular issues. What those issues are, hindi pa tayo clear. Kasi kung charter change yan, and they will still vote according to their to the way they promised before under Senator Mix, walang magbabago. So it must be something else. At least yun ang tingin ko, ha. It might be something else. Yeah. Attorney Trixie, what do you think? What do you votes. think of this? Itong isang anggulo. Hindi kaya ang tinutumbok niya na powers that be are not in the Senate, but the Malacanang power, the office of the President or the President himself. Hindi ba yun ang tinutumbok niya? Definitely, yung powers that be external to the Senate. O, nandyan na tayo. Ang hindi ko pa ma-figure out, what exactly was this about? Kasi nga, yung nilagay nila, si Senator Cheese, hindi naman siya openly hostile dun sa hearings ni Senator Bato. Although, we could sense he wanted some order to it, pero hindi tayo sure kung ano, unless magaling sila magkunwari, na pagharap-harapan, mukhang supportive sila. Pagkatapos, pag nakaupo na, iba pala. Yes, So, tama. Attorney Trixie, mukhang hopeless na kasi ang taong bayan. Dito sa lower house, tinatawagan nila na House of Tambaluslos. Yung House of Representatives, naging House of Tambaluslos. Anything that will destroy the Duterte and that will prop up the possibility of a Martin Romualdez presidential candidacy, yun ang nangyayari. Pangtapal butas, rubber stamp. Essentially, extension siya ng Malacanang instead of being an independent legislative branch or portion. Samantala, ang Senado, tinitingnan sana siya as the last bulwark of the defense of democracy.
Did you I agree. Did you observe that the powers that be na binabanggit niya, obviously, kung on my point, ang nire-refer niya dito is ang circle of the power of the president, ng kanyang sirkulo. Ang kanyang first lady, alam naman natin, hindi na yan bago sa taong bayan, na nangingialam at pakialamera. In ganon din si Speaker Martin Romualdez, kinoconfront nila ang leadership ni Mig Zubiri at the point na nagkaroon ng banggaan na Attorney Trixie, kung maalala mo, nag-black ribbon wearing sa House, sa Senate, against iskandaluso at budol-budol na People's Initiative, Charter Change Initiative nila Martin Romualdez, nagkaroon ng bangayan at umingay ang pangalan ni Jingo Estrada. So I think this is the second time na seriously nakudata ang leadership ni Mig Zubiri. How do you look at that alignment of possible political alliances that will ease out those na hindi mag-toe the line sa political agenda and legislative agenda ng Marcos administration, and they do not see anymore as an ally si Mig Zubiri na mapagkakatiwalaan to bring legislative cooperation and support from the Senate? Attorney Trixie. Hindi ko pa nga masyadong nakikita yung drift dito. What is obvious is that this was external. What is obvious is this was Malacanang. Pero yung ano dito is, ang tingin ko, they needed a change in leadership right away. Tapos yung negotiations for the other votes are still ongoing or they will take it up kapag nangyari na. In other words, blindside tayo dito. For the first time, iniisip ko, magaling itong move na to. Because they were able to sign on even those obvious objectors. Senator Amy voted for Senator Cheese. Yes. Diba? Naman natin si Senator Amy parating kontra yan. Kontra yan sa Malacanang. Kung saan tutungo ang Malacanang, hindi siya boboto doon. So, baka mas malalim. Or, given the time that they had, hindi pa nila na-negotiate yung vote for other issues. Pwede. Diyan tayo magbukan. Also, hindi pa natin nakikita yung palitan ng committees. Kasi alam natin na nag-resign na nga yung mga officials kung magkakaroon ng, tectonic ang shift dun sa pagre-replace ng committee heads. Ang committee heads, crucial yan. Yes. Kung saan nila yung issue at saka kung paano tayo mabubulaga dun sa mga issues na yon. Tama. So, na natin, halimbawa, pag ni-replace si Senator Bato, alam na. Alam na. Yeah. Diba? Yung hearing kasi hindi pa tapos magkakaroon ng fourth. Dun sa fourth hearing, magkakasubpina. And remember, Senator Bato did not shut the door on a subpoena to the First Lady. Yeah. Or sabi niya, Everlam is, di ba? Yeah, So, tama po kayo. tayo dito. So, yun yung nakikita ko dyan. Bubulagain tayo dito. Attorney Trixie, now, sa tingin po ba ninyo, itong nangyaring kaganapan sa Senate Codita against the leadership of then Senate President Zubiri magpapatingkad ng political crisis and bickerings between the factions inside the Marcos administration na mga allies niya dati. Lahat naman ito, aliado niya sa unity man lahat ito. Or may iba pang patutunguhan maliban sa sabi mo na of course the minor objective or the immediate objective, Attorney Trixie, I don't know if you will agree, ay nabulabog at napatigil na diskaril ang Pedialix at Morales focus at na-focus sa change of leadership at napakulong pa na by way of cite in contempt si Morales by the contempt orders of the committee ni Senator Bato. So basically na sideline itong Morales Pedialix scandal targeting the president sa revelations niya previously sa 3 hearings at naging focus ngayon ang Senate Regodon. Paano po nag-interplay mga ito? That's one thing, no? Iba pa 'yon. Tingin ko, yes, maganda yung pagkakumpas, momentum Yun yung napatid dito, particularly dun sa hearing ni Senator Bato sa inquiry niya, may nakikita tayong momentum, it was going in a particular direction, pero biglang pagdating dito, iba yung tono nitong last hearing. Yung second and third hearings, parang nararamdaman ninyo, may momentum yan kasi consistent si Mr. Morales. In this fourth hearing, nakikita natin, grabe yung bakbak. The issues weren't new, by the way. Itong nagkaroon lang ng document, pero matagal na pong sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada, itong issue na to.
bakit dito sa fourth hearing nagkaroon ng, sila yung nag-gain ng momentum to the point na ito na nga, biglang na-detain si Mr. Morales. Now, he shouldn't have been. Yes. Ang basa ko na, he shouldn't have been. Kasi dun sa case sa Supreme Court, yung Lincoln Ong versus the Senate, sabi ng Korte Suprema, panalo dun mostly si Lincoln Ong at Lincoln si Ong. Michael. Sabi ng Korte Suprema, kung i-detain ninyo as an exercise of your contempt powers, kailangan strict yung pagsunod ninyo sa due process. Yes. And hindi stricto yon. How are you going to observe due process? Ibig sabihin, bibigyan niyo siya ng pagkakataon na ma-explain niya yung sarili niya, bigay niya yung side niya, bago sila mag-decide na contemptible itong behavior na ito. So, ano charge ni Senator Jinggoy? Nagsisinungaling daw si Mr. Morales. Okay? So, he should have been given a chance. Walang ganun. Ang bilis Tama. Dapat dito, show cause order. So, pwede naman immediately, sasabihin ni Senator Bato, Mr. Morales, you have to explain to the Senate, show us cause why you should not be cited in contempt. Very crucial yung point na yon. Hindi yun nagawa. Basta, I want to be cited in contempt. There being no objection, Mr. Morales is found in contempt. Sabi bigla ni Senator Jinggoy, baba nyo na yan. Kahit ako nagulat ako, teka muna, ba't ang bilis? So pwede itong i-challenge actually sa Korte Suprema, assuming na hindi yan ma-overtaken by events. Tama. Do you think Senator Bato de la Rosa succumbed to pressure because he knows already in the morning, early morning of Monday, that Mig Zubiri is no longer the Senate President by the hours to come, and his committee chairmanship may be on the line also. And he assumes that Escudero and Senator Escudero and Senator Estrada were there as that 1 and 2 leadership to assume the new Senate leadership. Do you observe those kind of demeanor na hindi napagbigyan ng tamang kondukta ng due process protection si Ginoong Morales as a resource person, and mukhang tumiklop si Senator Bato de la Rosa doon sa pressure na parang tinake over ni Jinggoy Estrada ang proseso ng committee hearing at ang kanyang pamumuno sa committee procedures? Ang nakikita ko dito, Senator Bato naman is committed to his hearings. To be fair, hindi yan makakaumpisa. Hindi ito magkakaroon ng 3-4 na hearing kung hindi dahil kay Senator Bato. So we Tama. have to give him. I think it was more, hindi siya assisted very well. Kumbaga, unang-una nag-iisa siya. Hindi niya ba natin? Yung ibang mga senador na pag-uupo dyan, alam mo, hindi sila sang-ayon. You get the impression, even if Senator Cheese appeared to be objective, maganda naman din kasi yung mga panayam niya, no? Pero, you get the impression na they wanted this over and done with. Tama. O tapusin, di ba? Para, sige, tapos na to, and then mag-committee report na lang kayo. Yun yung impression. Every time may uupo na senador dyan, of any party, you keep getting the impression na si Senator Bato lang ang may gusto ng hearing na to, and all the other senators are trying to convince him na tigilan mo na yan. At umiiwas sila. Diba sinabi? Oo. Correct. Hindi naman niya yan. Nagrabe yung pressure sa kanya, daming kumakausap, di ba? Yeah. Na meron, he was quoted as saying na ang daming kumakausap, ganyan. But I don't think tumiklop siya sa pressure. I think lang that he is not, kumbaga, hindi siya ganun ka-season pa as a senator. This is his first term. He's not a lawyer. If he was assisted by his staff na abogado, na listo, kumbaga, baka nakalabit pa siya na, Sir, teka muna, kailangan ng due process ito. Baka Or maybe he was aware of that rule, pinagbigyan niya si Senator Jinggoy, malaki mag-recess di ba? Yes, tama. So, the rule is, pag recess, papakawalan ka na. Yeah. So if it's only for a few days, okay yan. Pero hindi niya bibitiwan because nagulat din ako, this was supposed to be the last hearing. Biglang, baka may papasampi na pa siya. At Yes. yung papasampi, whoever that lamb is. Yeah. At maganda yung pinunto mo, Attorney Trixie, yung pinunto mo nga kapag tinanggal ng new Senate leadership under Senator Chis Escudero, sa committee chairmanship niya, si Senator Bato de la Rosa, na siyang namumuno sa PDLX investigation related to the scandal involving the President's involvement to drug abuse. Alam na
that the Senate Codita on leadership of Senate President Mig Zubiri ay nakaangkla Yeah. sa pamamagitan Oh, noon para patigilin talaga itong Yeah. Senate hearing on PDLX. Tama po ba? We have to wait for that development. We might have to wait for that. It's also possible na kasi si Senator Cheese isn't the type to do anything so obvious. Yeah. Matagal natin kilala si Senator Cheese. He was my professor sa UP. Like tells and deeds. Maganda pa grade ko. So, he's very seasoned ha. Ang matagal yan ng congressman bago umangat yan sa Senado. So he knows to stay around the legislature. He knows how to bring in votes, or at least yun ang alam natin na reason kung bakit siya inupo dyan. Pero yung mga obvious motives, I think he will be far more circumspect as compared to let's say the House. Sa House kasi, di ba, harap-harapan eh. Walang sat. Garapal. Di ba? That's the word. Diba? Hit your face talaga. Dito hindi. It's going to be a lot more subtle if it's Senator Cheese, which makes him far more dangerous to us. Yan. Because we won't see him ang term coming. nila dyan, Attorney Trixie, he is as astute as a politician can be, smart as a lawyer that he can be, but he can also be as cunning and scheming when it is necessary to play the game. Tama po ba? That's it. Yes, that's it. Exactly. Exactly. So, in this case, dito sa atin, kasi dati, mabibigat ang kamay di ba sa House? Well, padating pa lang sila, nakikita mo na kung saan sila papunta Opo. Dito, it's going to be far, far more difficult. Pero inaasahan natin that the Senate is the last bastion, kumbaga, last defense natin against things like yung mga yung blatant politicking and yung tampering with our Constitution. Senado talaga ang inaasahan natin sumalagyan. So ang tingin, the reason the PDP vote was for Senator Cheese was because he could guarantee, and the Senator Cheese himself is anti-chacha at hindi siya nag-compromise. He didn't sign on the economic provisions na lang. Hindi. Doon sa tama. people, siya nag-object. Tama. So, if PDP was voting as a party, then this was the correct vote for them. Diba? Yan that would have been the directive of the former president, who is still chair of PDP. Attorney Trixie, before natin po iwan itong tungkol sa kudita, iskandalusong pampolitikang maniobrahan sa Senado, sa liderato nito at least, to be objective sa ating mga mamamayan, not because you know personally, as a professor sa law school mo sa UP, si Senator Cheese, what do you expect from him? Kaya ba niyang panindigan ang role at tradisyon ng Senado as an institution that cannot succumb sa anumang pressure, though it is not absolutely immune from political influence ng presidente sapagkat kailangan yun sa legislative dealings para maipasa ang mga batas? How do you look at the difference of a Cheese Escudero Senate presidency leadership to the previous one, and will the tradition and the brand of Senate as the last bulwark of democracy will remain under a Cheese Escudero Senate presidency? This is going to be a Senate with lots of surprises. Yan ang nakikita dyan. Like, tama yung description ninyo eh. So if he's smart, he won't be obvious. So this bears a lot of watching. Para sa akin, the only reason na nakakampante ako is because the PPP voted in favor of Cheese Escudero. Para sa akin, alam nila yan. That they inaral nila, and this is a Senate presidency that they can work with. Remember, ang majority dito, ang majo is Senator Tolentino. Senator Tolentino's role as majo is to set the Senate's legislative agenda. So mahalaga yun. I'm starting to think maybe this is good for the PDP. Di ba? Lumawak yung nila eh. Lumawak yung power nila. But at the same time, rule number 1 in politics is you never bite the hand that feeds you. Correct. Diba? That's why I'm saying this is a lot more dangerous, this situation. PDP voted for this Senate president. Now we have to watch him carefully. Yeah. Diba? Correct. You'll be watch your back. Yeah, correct. And another rule, Attorney Trixie, sa rules of leadership and management,
you should not outshine the master. The master now is Escudero in the Senate. Subalit, mayroon siyang mga kapanalig na kailangan ding mag-shine at kailangan ding mag-play ng kanilang political affiliations. Tama po yung observation ninyo. Dahil dyan, Attorney Trixie, tunghayan muna natin itong isang ulat pa before po sa isang tanong kanina na hindi ko na itanong sa inyo kung pending ito, Attorney Trixie, papaano makakalabas at marirelease si Jonathan Morales sa Senate custody na nakakulong siya by contempt order. Mamaya, balikan natin yan pagkatapos nitong ating tunghayan na balita. Sa ika-4 na pagdinig ng Senate panel hinggil sa PDEA leaks ay sa Personal Data Sheet o PDS nagtagal ang mga tanong ni Senator Jinggoy Estrada para kay dating PDEA agent Jonathan Morales. Ayon kay Estrada, nagsinungaling si Morales sa kanyang PDS nang sabihin nitong hindi siya na-dismiss sa Philippine National Police. Inadmit ka na 1993 sa PNP, na-dismiss ka ng 1994 from the service. Pero dito, maliwanag dahil sinulat mo, no, having been separated from the service, sinulat mo, no. Oh, sino paniniwala namin? Pero ayon kay Morales, hindi orihinal at kulang-kulang ang binigay na dokumento ng PDEA sa senador. Ayon pa sa dating agent, hindi niya itinanggi na na-dismiss siya sa serbisyo at ito raw ay nasabi niya sa kanyang job interview sa PDEA. Kung makikita lang yung official na sinabmit ko doon sa PDEA, makikita po roon yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling, nakasaad po doon. Sinabi ko po, Your Honor, during nung recruitment mismo, tinanong po ako na na-drop ka pala. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po, sinabi ko nga po, nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung service mo ay putol? Kasi nga, lumabas po doon sa service record. Pero para kay Estrada, nagsisinungaling ang dating PDEA agent, lalo pat sulat kamay at lagda ni Morales ang nasa PDS. Nagbigay daan ito sa senador para ma-cite for contempt at ma-detain si Morales sa Senado. If you can provide correct explanation, bakit ka nagsabi dyan na no, then maybe this committee will agree with you. Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay. I move that he be cited in contempt. Bring him down. Bago ito, unang sinight in contempt ng panel si Alice Picoy. Napikon dito si De La Rosa dahil sa pagsisinungaling at tila pagmamagaling sa mga senador. Si Alice Picoy ay ang kinausap di umano ni James Kumar para hindi na sumipot si Morales sa Senate hearing. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, ang niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang daladalang... we are inviting you here to shed light on the... yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. Hindi kita inibitahan dito para kunin yung expert opinion mo. May dadala ka pang papel nga tuturuan mo kami kung paano gumawa ng operation to conduct report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging police, hindi ka nga naging PDEA. Na Polcom employee ka lang, na-dismiss ka pa. So paano ka bigay ng expert opinion sa amin? Samantala, nagawa namang maka-attend sa hearing ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa matapos itong isubpina ng komite. Sa hearing, itinanggi nito na ipinatigil niya ang operasyon ng PDEA laban kina Pangulong Bongbong Marcos at actress na si Maricel Soriano. During your time as the Executive Secretary, did the information regarding the alleged involvement of Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts reach your office? No, sir. Samantala, hindi naman nagawang dumalo sa pagdinig ni James Kumar dahil nasa hospital daw ito matapos ma-stroke. Ayon kay Morales, si Picoy at Kumar ang kumausap sa kanya para huwag siputin ang hearing kapalit ang posisyon sa gobyerno. Sa kalagitnaan ng pagdinig, sinubukan ni Kumar na sumingit sa hearing sa pamamagitan ng Zoom pero hindi ito pinayagan ni Senator Bato. Gusto ko rin matapos ng ito. James, we would like to hear from you pero with that present condition, ako'y nakonsensya kaya wag na James, wag na. Hihintayin ng komite na umayos ang kalagayan ni Kumar saka muli magkakaroon ng susunod na pagdinig para sa PDEA leaks.
Apila ni Morales na maimbitahan din sa susunod na pagdinig si First Lady Lisa Marcos. Kitang-kita naman na merong conspiracy. Ginamit nilang action Sandali lang, agent. sandali lang. Your Honor. We will hear from Kumar first before we jump to Lam kung kinakailangan. Mga kababayan, Attorney Trixie, dito sa Pilipinas nating mahal, how do you like to have a synthesis view doon sa huling hearing bago makulong si Morales at ano po ang epekto nitong pagkakakulong niya at ng mga kaganapan sa rigudon sa liderato sa Senado patungkol sa main issue ng pagsambulat sana ng katotohanan at buong katotohanan sa involvement sa drug abuse ni Pangulong Marcos Jr. at ang mga maniobrang pagtatakip nila Paquito Ochoa, former Executive Secretary, at ng kanyang asawa, ngayon ay First Lady Lisa Araneta Marcos, which are the real main issue and meat of the matter. Attorney Trixie. Well, as we see, di ba, ang purpose ng hearing na ito is PDEA leaks. Supposedly, ang iniimbestiga o inquiry dito is to why certain documents ay nakalabas sa ahensya na ito. And these documents were supposed to be confidential. Ngayon, the politics of this is Senator Bato used this because this is a legitimate reason to investigate. Correct. And in fact, malamang may ibubunga ito na legislation which is to classify certain documents at mag-set ng penalties pagka ito ay lumalabas. Kasi sa ngayon, hindi po maliwanag yung batas. May administrative na pananagutan pero criminal, wala po. So alam natin yan yung mahalaga na mag-imbunga nito. However, there are other issues at alam natin din that this was a, how do you call this? A way, paraan ito para matumbukan yung issue of substance abuse. Okay? Diba? Huwag na tayong maglokohan. Correct. Ito, Yun ginawa na ni Senator Bato ito ng paraan para matumbukan itong issue na ito. That being said, ang worry ko is hindi na masyadong umaabot dun sa punto na yon. But we see that the entire proceedings apparently are not very pleasing to certain authorities. Obvious. Very obvious. Hindi kasi, bakit nag-overreact yung mga objectors? Yeah. Look, Morales was only testifying that he took the testimony of an informant, applied for permission to conduct surveillance, made the attachments, submitted it, and it was denied. When he was asked, why do you think it was denied? He told them what he knew. Yeah. Former Yusek Gadapan informed him na ganito yung nangyari. Simple lang. But everybody seems to be losing their minds. At least everybody who is worried. Wait, what? That's all he was He never said that the president was doing anything. Wala siyang testimony directly on the president or even on Mario Soriano. His testimony is he took testimony. Yun. So, he is not the bad guy. If a bad guy here, hanapin niyo yung informant. Correct. If there was a bad guy here, hanapin niyo kung sino yung actually nag-leak. Hindi nahanap yung leak. Yun yung worry ko. This is PDEA leaks. Sino ba sa PDEA ang naglabas ng dokumento na to? Because in the end, it is all about them. Bakit yung bad guy, si Mr. Morales? He has nothing to do with the leak. In fact, biktima na nga siya ng leak na yan. Tama. Siya na nakitin. But there is no evidence whatsoever to indicate na si Mr. Morales ang naglabas ng document. But he did testify on it. And his testimony came very dangerously close to the president. Yes. Pero doon lang, ang daming napraning. Kasi Sorry to use the word, di ba? inevitable consequence kasi, Attorney Trixie, doon sa kanyang pag-reveal ng deposition na kanyang kinukuha, may mga pictures na pinakita. So he has to tell the committee, the nation, kung anong mga pictures yung pinakita sa cellphone and then printed out copies and then anong ginawa niyang deposition. Inevitable consequence na mapapangalanan doon si Pangulong Marcos Jr. when he was still senator. At kaya nga maraming na-involved na mga personalidad. First Lady Lisa Araneta, ka-partner sa law firm ni Paquito Ochoa, the little president sa panahon ni Pinoy. So all of these things were revealing sapagkat
inevitable consequence doon sa kanyang nire-reveal na ginawa niyang deposition from a direct informant. Tama po ba? Yes. So, pero para sa akin, if they were thinking calmly and logically, they should have just allowed the proceedings to continue for as long as possible. Ultimately, dahil hindi natutumbukan because Mr. Morales nga is not a direct witness to the incident, natatakutan nila. Tama. So, why are they demonizing this man? Correct. It doesn't make sense to me. Yeah. What does is what informs the public is the reaction, and let's not sugarcoat that the powers that be Yes. are the ones who are reacting here. Is that they're reacting in a very unpresidential manner. Correct. Again, this is about leadership. Kung ikaw ay leader ng bansa, you have your eyes focused on the development of the country. Kung ang taong bayan ay may duda o may mga ganito, take the bull by the horns, talk to your people, tell us in no uncertain terms, Mr. President, what is this about? Your name is being mentioned. Pero ang nakikita natin, iwasan, people trying to finish off the hearing, people wanting to, bakit pa isasabi na yan? May mga ganun eh. If the people feel, remember the ERAP impeachment? Yes. Yung second envelope? The second envelope. Posibleng wala yung masyadong effect on the hearing itself. Yung evidentiary value niya pwedeng questionable. But the impression that it left on the public, the people thought you are hiding something from us. Exactly. This is a matter of public interest pero tinatago ninyo sa amin. Now, case in point, Mr. Morales was testifying, was assailing, but he was not allowed. He was assailing the authenticity of the PDS that Senator Jinggoy Estrada had in his hand. Pero ang mali lang ni Mr. Morales is that he wasn't answering the question directly. Dapat sinugod na niya dun sa sa punto na yon na hindi po ako naniniwala na yan yung dokumento na Correct. pinirmahan. Yun dapat ang sagot. At dapat sinabi niya, hindi ako naging PDEA agent kung hindi ako dumaan sa proseso. I passed Correct. all the process. So, ganun lang dapat ang sagot niya. Ganda naman yung if he had been allowed to continue, mag-comply po ako, mananarrate niya eventually yung interview, which he managed to do pero sa huli na yon. Yeah. So ganito, ang mga damaging kay Mr. Morales, not his fault ha, ang damaging kaya siya na-detain was, number one, sinabi ni Senator Cheese, that's why I said you have to watch out for him. Sabi ni Senator Cheese na this is a certified true copy and therefore it is as good as the original. It replaces the original. Now, he is correct insofar as the contents are concerned. But Mr. Morales was questioning precisely the contents and the authenticity of the original which that certified true copy was based on. Tama. Sinasabi nila, we don't need to produce the original. That would be true kung hindi kini-question nga yung authenticity nitong certified true copy. Because the assailing or the question of Mr. Morales goes into handwriting analysis. Now the rule is you have to certified true copy is acceptable. But if you're assailing the handwriting, you have to produce the original because an evaluation on handwriting cannot be made on a Xerox copy. It will not be a complete evaluation. But of course, Senator Jinggoy ignored that. And I think Senator Bato was not quick enough to catch that. Yeah, dapat. Plus, kay Senator Cheese, di ba? Yeah. O sige, wag i-produce Nag-alangan siya yata doon, Atty. Trixie, kasi abogado ngayong kaharap niya. And then he's trying also to show to them that he is objective enough. Atty. Trixie, medyo kinukulang tayo sa oras. Subalit itatanong namin ito quickly lang bago po yung final analysis ninyo sa current political situation. How, as a lawyer, should the group of Morales' family, for example, ang wife niya, ang kanyang mga mahal sa buhay na tumutulong sa kanya, iba pang grupo, to make Morales a free man again out of detention sa Senado? But there are two ways that they can do it. I don't know which one. It will really depend on Mr. Morales and his counsel, But if we were going to do this, there are two means. One is to file a petition for habeas corpus on the ground
his detention lacked due process. Okay, pwedeng ganon. The second is to write a letter first to the new Senate President. First to the committee chair. So dun muna, kasi yung surest thing is that Senator Bato will listen. Hindi pa sure if the Senate President will do the same. But Senator Bato is responsible for Mr. Morales. Siya yung nagpa-detain. So the safety and security of Mr. Morales ultimately rests with how much Senator Bato is going to monitor the situation of Mr. Morales. Attorney Trixie, please. But Senator Bato cannot by himself recommend only, he can only recommend but he cannot approve the release without the consent and authority to be given by the Senate, the new Senate President. Tama po ba? Yes, ultimately, yes. Okay. So, klaro. So, yun. First, Senator Bato, and then to the Senate President, to indicate that the detention did not allow him the opportunity to explain, which is essential in making a detention under the Lincoln Ong ruling of the Supreme Court. Klaro po. So, two ways. Mag-file ka na diretso sa Korte Suprema, which might be faster, or go through the process with Senator Bato and Senator. At ang third is kapag nag-adjourn sine die, which is 15 days or 16 days from now. Tama po. Attorney Trixie, in the last, 15 days from now yata, Attorney Trixie, first week of June, ang adjournment by sine die ng both Congress. Last na ito, Attorney Trixie, your analysis sa current political situation, all issues hounding the presidency of Marcos Jr., including po sa question of integrity, leadership failure, competence, and governance capability. Go ahead po. All of these can be summed up in a single statement, which was the campaign slogan of President Bill Clinton. Remember when he was running for president? The economy is stupid. Okay, maybe I wouldn't say stupid, pero it's the economy stupid. Bakit? The president's trust and approval ratings are falling. Okay, they sugarcoat it, but let's face it, they're falling. And the reason the president went to Mindanao was to address his lack of popularity and acceptance in that area. Diba? Baluarte yan ng mga Duterte. Hello. Kailangan niya And what did he do there? Under the guise of Bagong Pilipinas and the national tour, kumbaga, nag-tour of Mindanao siya, may dala-dala siyang pera, may mga pamudmod. Well, ayuda. Basically, ayuda. And the promise, ni tayo sure, na mga infrastructure projects. Why? This was addressing his ratings. Pero the truth is, mahal ang pera, mahal ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation, all of these blaming the Filipino people, but they keep tiptoeing around the real problem. This is the real problem. Naghihirap ang taong bayan. Ang sabi ni Presidente Duterte, di ba? Hindi lang mahal ang bigas, gutom ang mga Pilipino. This is real, the face of hunger. And they're treating it like a PR operation. Mr. President, wake up and smell the coffee. The people are hungry and you're still trying to foist PR measures on us. Exactly. This is the Philippines in a nutshell, that they still think they can solve their problems with a sugar coating of continuous promises that we know he has a bad track record in fulfilling. Klaro. Attorney Trixie, napakalina ng sinabi ninyo, no amount of PR money, PR operations, special ops, political maneuvers can overcome ang pagsambulat ng krisis ng ekonomiya. Kapag kumalam ang sikmura at bumagsak ang kabuhayan ng buong bansa, anuman ang gimmick sa politika ay dadausdos at susubsob ang kanyang political leadership and value sa mamamayang Pilipino. Attorney Trixie, we need to reschedule another interview with you about that sapagkat napakaganda ng talakayan na yan. But nonetheless, malinaw pong sinabi ninyo. The economy is stupid and the leadership needs to reverse the stupidity happening in our country right now. Ay, Attorney Trixie, may gustong kumuha ng opinion mo sa taong bayan. Very briefly, kahit 2 minutes lang. Itong ala Planeta Mars na komentary na galing Planeta Mars ni Larry Gadon na dinisbar ng Supreme Court sa kanyang mga pinaggagawa. Sinabi niya, haka-haka lang ng mga Pilipino na may kahirapan at kagutumang nangyayari sa ating bansa.
pagka nilalabas na si Attorney Larry Gadon, Larry Gadon is very popular, was before these last remarks, and he has a touch with the people because yung kanyang classic bobo statements endeared him to people during the campaign. I mean, let's face it, it was a good gimmick on his part. But unfortunately, is no longer in tune with the times. Tama. And he will eventually have to face that one. So nakita na natin, lahat ng mga komento ng taong bayan, hindi naman shy ang ating mga netizens, but telling him that this is so out of place for a person na tinalaga bilang poverty alleviation, presidential assistant for poverty alleviation. Well said. So ang tingin ko sa Loki tool na ito, so and it will be really the people have spoken. His comments did not sit well. Yes. And so the lucky thing about Mr. Attorney Gadon or Mr. Gadon is that he has time. He has time to go back on his statements. He has time to clarify that. Hindi naman siya mukhang namimiligro sa posisyon niya, no? They need his antics. Exactly. Bakit si Larry Gadon ang nagde-deliver ng message na ito? We know that the president doesn't like to make the tough statements. So he leaks it to other people. And unfortunately, in this instance, it was Attorney Gadon. If they left Mr. Gadon, if they let Larry be the one to formulate the communications here, then this is again indicative. Kumbaga, symptomatic. Ganito talaga ang Marcos administration po lately. They leave it to other people and not necessarily experts. Kumbaga, hindi numbers-based. There's no science to this. And in fact, correct. Heart. Yeah. No more heart. No more No heart. longer the people. Out of touch, out of place. Tama kayo, Attorney Trixie. Maraming salamat. And the more Larry Gadon speaks his mouth out, the more he creates enemies for the Marcos government and the more he isolates this government from the people. Maraming salamat, Attorney Trixie. Ikaw ang dapat tawagin, Attorney Trixie. Mabuhay pa kayo, Attorney Trixie. At maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa Pilipinas nating mahal. Mag-ingat po kayo and we hope to get in touch with you again soon. Ayun. Mga kababayan, medyo napahaba-haba po ang ating talakayan kay Attorney Trixie. At maya-maya po ay makakasama din natin ang makakataupang palad po dito sa Pilipinas nating mahal. Another lawyer, international human rights lawyer at overall coordinator ng Pinoys for Real Change USA, si Attorney Arnedo Valera. Pero while establishing our communication line sa kanya, mga kababayan, malinaw po yung huling sinabi ni Attorney Trixie Angeles Cruz doon sa mga pahayag na out of the planet, no? Out of this land na mga pahayag ni Attorney Gadon, ni former Attorney Ginoong Larry Gadon. At ano po yun? Out of place, out of touch. Kung ganyan lang naman ang pinagkakatiwalaan ng Marcos administration para asikasuhin ang pag-akay mula sa kahirapan at kagutuman ng mamamayang Pilipino, ano pa po ang ma-expect natin sa taong ang kanyang mga paa ay hindi nakabatay sa katotohanan kundi nakalutang sa kahanginan ng kanyang pagkahambog sa kanyang sarili. At ito po, tingnan din natin ang isa pang ulat tungkol sa pahayag ni former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Sal Panelo, tungkol po sa nagaganap sa kasalukuyang gobyerno ni Marcos Jr. Kawawa naman siya. Talagang mali eh. Yan ang nakikita ko, lalo na si Untay Barros. Parang ang hilig niyo manira ng tao. May bago na raw pinag-iinitan si Senator Risa Hontiveros at ito ay si Bamban Mayor Alice Guo. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, wala nang ibang ginawa ang senadora kundi ang manggulo at manira ng tao. Naging matunog ang pangalan ng alkalde ng Bamban Tarlac matapos siyang imbestigahan sa komite ni Hontiveros sa Senado dahil sa mga umano'y koneksyon nito sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS hanggang sa umabot sa punto na pati ang kanyang pagkakakilanlan ay kine-question na rin. Isa si Pangulong Bongbong Marcos sa kumukwestiyon sa pagkatao ni Mayor Guo. Todo tanggi ang Pangulo na kilala niya si Mayor Guo. Kasabay nito ay ang paglitaw naman sa social media ng mga larawan nilang dalawa ni Guo noong panahong kumakandidato pa sa pagkapangulo si Marcos. That proves nothing.
You know how many pictures I take during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw. Lahat naman humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, doesn't really mean anything. Inihalin tulad nga ni Attorney Panelo si Mayor Alice Guo kina dating Bucor Chief Gerald Bantag, dating Congressman Arnie Teves at Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ dahil sa di makatarungang pagtrato ng gobyerno sa mga ito. Para sa batikang abogado, ang tatlong personalidad ay masyadong inapi at pinersecute ng mga nasa kapangyarihan. Ito ang napansin na pattern ng dating Chief Presidential Legal Counsel, kaya't may mensahe ito para sa pamahalaan. Ba't nyo kinakawawa itong tatong? What is there against her na pinupurso ninyo? Exactly. If you feel na she's not qualified, then file the case. Don't try her publicly. Publicity, ang napakakawawang mga tao dyan. Pag ganyan ang pinapahirap din. Sang-ayon si Attorney Panelo na posible nga na hindi maalala ni PBBM si Guo dahil sa sobrang dami ng taong nakasama nito noong panahon siya ay kumakandidato pa sa pagkapangulo. Ngunit naniniwala si Panelo na ang nasabing alkalde ay tumulong kay Marcos bago ito nailuklok sa kapangyarihan. But definitely, ang tingin ko dyan, tumulong yan kay PBBM. Tumulong yan kasi yun ang kanyang dinala. So natural lang yun. Ang kantsaw ngayon, ang hirap sa mga tinulungan, nagkakaroon ng nakakalimutan. Yun naman ang sinasabi nila. Mga kababayan, makakasama na po natin sa Pilipinas nating mahal si Attorney Arnedo Valera, International Human Rights Lawyer, at the same time po ay overall coordinator ng Pinoys for Real Change in the USA. Attorney Valera, welcome back sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat for your time today. Magandang umaga sa iyo dyan, Eric, at of course sa lahat ng masugid nating mga nanonood at nakikinig. Siya nga pala, no? Maraming salamat ang pinapaabot ng hakbang ng Maisog USA sa iyong makabuluhang mensahe sa aming launching, no? At oath-taking na kung saan ay dinaluhan din pati ito ni Attorney Vic Rodriguez bilang inducting officer at si Maharlika din ay nagbigay ng mensahe. Maraming salamat muli. Congratulations for the effort and saludo kami for helping out in your way dyan sa abroad, sa US, sa Europe, through your painstaking organizing and awakening of the people to support the home front effort to establish good governance and redeem our country sa pagkalugmok sa magulo at maruming pamumulitika ng kasalukuyang administrasyon at nagbabantang sambulat ng krisis pang-ekonomiya. Attorney Valera, before anything else dito sa mas malawak na talakayan, how do you look at this very unfair and very unfounded, unscientific na pag-imbestiga sa mayor sa Bamban-Tarlac na parang tinitingnan na mismo ng presidente na ito'y espiya, pakawala, itinanim ng China without scientific proof na ito talaga ang kanyang pagkatao dahil lamang sa mga circumstansya ng kanyang kapanganakan at hindi pa nga na-prove na talaga siya ay Chinese operative na itinanim sa loob ng bansang Pilipinas. Pero ito na trial by publicity. Alam mo ka, Eric, itong mga ganitong bangayan at nangyayari ngayon dyan, ay makikita natin na isang bahagi ng isang sistematiko o pattern na tila ba may iniiwasang issue or merong binabalangkas na plano na kung saan ay kung ano na yung issue na makakapag-create at mag-a-add ng tensyon. Katulad nito, merong tamang proseso dyan. No? Kung questionin ninyo ang isang taong nahalal ng isang lalawigan, ay may proseso dyan sang-ayon sa ating batas at sang-ayon sa local government code. So, napakahalagang tignan ito dahil sa simula't simula pa ay makikita naman natin ay siya'y halal ng bayan, ka Eric. Yes. So halal ng bayan yan sa simula, kahit mismo ang COMELEC ay sininop yan at tinignan yung qualifications or disqualifications or inadmissibility ng isang kandidato. So napakahalaga nito. Ang question talaga is, bakit ngayon nangyayari itong pagtuligsa or bakit nagkakaroon ng ganitong issue? Ito yung mga usapin na nagcre-create ng xenophobia, no? Nagcre-create ng anti-China sentiment. Again, wala tayong pinapaboran
na hindi tayo pro-Chinese, hindi tayo pro-US, tayo ay pro-Pilipino dahil ang pambansang interes natin ang dapat mamagitan at siya ang simula ng tinig ng sambayanan, Ka-Eric. No? Correct. So itong ginagawa nila dito sa mayor ng Bamban, maling-mali po yan. No? Bigyan natin siya ng fundamental due process. Kung kayo ay may reklamo sa kanyang kapangyarihan at patuloy na paghawak ng kapangyarihan, ay kasuhan niyo po sa tamang korte. Kaya ito yung sinasabi natin, kahit na puntahan natin itong nangyayari sa Senado. Yeah, go ahead, Attorney. Idugtong mo na doon. Sige. Sige po, idugtong niyo na po doon. Pati yung naganap sa Senado. So, kasi yan dahil, Ka-Eric, dinuduktong ko yan kasi mahalaga yung usapin ng due process. No? Sige. So, nalulungkot ako talaga sa nangyari. Talagang binantayan ng SDS New York, hakbang ng Maisog USA, lahat kami, no? Buong oras yan. Ilang oras kaming nanood ng investigasyon. At nalungkot kami dahil mabigat yung kamalian na nangyari sa pag-cite ng contempt kay PIDEA Agent Morales. At ito ay isang kawalan ng katarungan. Alam mo kung bakit? Malinaw kasi yung konteksto na siya ay resource person, Ka-Eric, no? Tama. Na pinatawag ni Senator Bato bilang chairman ng kanyang committee. At siya ay nagpatunay ng isang kopya sa kanyang ulat bilang PIDEA agent nung araw tungkol halimbawa sa pagsangkot o seryosong aligasyon ng iba't ibang personalidad kabilang si Pangulong BBM sa umano'y cocaine session sa Rockwell Condominium na kung saan ay nandoon pa nga ang actress sang-ayon doon sa aligasyon, no? At inauthenticate niya itong pirma niya. Yes. Akin po yan, pirma ko po yan, akin pong report yan. So yung original ng ulat ay nawawala sa file ng PIDEA. Pero pinaniwalaan niya ni Senator Bato na authentic yung document kasi yung taong gumawa at yung taong pumirma ay siya nandun mismo as a resource person. Correct. Ngayon, kaya ako nalulungkot kasi yung dating ni Senator Escudero, yung bagong Senate President natin, suabe. Pero pareho yung kanilang tinutukoy, pareho yung kanilang sistema or scheme ni Senator Estrada. No? Iyan ay upang sirain yung dungisan si Morales at guluhin ang pagsisiyasat, no? So kahit yung sinasabi niya nung huli na itong session na ito, mayroon siyang pasaring na gano'n na itong session na ito ay batay sa kopya, batay sa Xerox copy. Maling komento 'yon, no? Kasi 'yon, yung pasaring na 'yon, you are undermining the committee chairmanship of Senator Bato and the investigation itself. Correct. Malaki ang pagkakaiba nito, Ka-Eric. Ano yung pagkakaiba nito? Kasi yung isa, authenticated. Kaya kopya lang. Pero yung isa, kung titignan natin, ay sinasabi yung pagkakamali sa personal data sheet, yung PDS, na kung saan ay may certified true copy na binitbit sa Senado at tinignan yon. So, habang tinatanong ni Senator Estrada at ni Jesus Escudero, merong kasabay yan ng pag-akusa na mali yung PDS na kung titignan mo naman ay irrelevant at immaterial yun. Irrelevant talaga. Dahil, tatanggapin mo ba naman itong si PIDEA agent ng walang masusing pagsusuri sa kanyang pagkatao? At walang maling impormasyon doon kasi yung kasunod nun ay meron ng compliance. So in other words, na-cure yung defects kung ano man yung mga pagkakamali doon. Dahil naiwasto nga. Kasi otherwise, kung hindi naiwasto yung Ka-Eric, walang karapatan na kunin nilang PIDEA agent si Ka-Eric Morales. No? So, sa usapin ng fundamental due process, tama po yun. Tama po yung kahilingan ni Morales na ang PIDEA sa pamamagitan ng committee ay bigyan at ibigay sa kanya yung personal file na related doon upang patunayan yung pagsunod at katotohanan ng kanyang PDS, no? Exactly. So, yung ang kahilingan ito ay wasto. Wasto ito, Ka-Eric. At dapat sana'y pinagbigyan upang malinawan, no? Ang anumang pagdududa tungkol sa maling impormasyon, no?
Dahil karapatan niya bilang resource person Exactly. na suriin ang dokumento ng PDS niya na siya mismo. So mali yung sinasabi ni Senator Escudero na bata ito, puro kopya naman yan. Nagsimula tayo sa copy, sa Xerox copy. Bakit hindi mo paniwalaan yung certified true copy? Kasi magkaiba yun. Merong distinction. Alam mo, masaya ako at ako'y junior ko yan si Senator Escudero, no? Pero abogado ka naman, you know. Alam ko sa korte hindi papasay yung ganyang sistema. Yung style mga niya. objections yan. Hindi papasay yung mga ganong pasaring, no? Tama. Ngayon, ang konteksto nito, yung pag-cite ng contempt, ikumpara mo yung contempt ni Picoy at contempt ni Morales. Sige. So kung titignan natin, si Morales ay nakulak, di ba? Na may mga banta laban sa kanya na nakuha sa CCTV na kinasasangkutan. May seryosong aligasyon na kinakasangkutan ng mga matataas na kabilang na silang, right? Ito ay naglalayon na patahimikin siya at itigil ang pagsisiyasat. Tama. So, yung seryosong aligasyon na ito, Eric, ay nangangailangan ng masusing pagsisiyasat upang matiyak ang transparency o kalinawan or accountability o pananagutan. Kaya nga, di ba, yung mga personahe na nabanggit doon, dahil seryosong allegation, tama sa puntong yon na tawagin ni Senator Bato. Katulad ni Kumar. Katulad ni Atty. Ochoa, pero merong usapin dyan kasi nabanggit yung seryosong allegation na involvement ni Lam. No? So, tandaan natin, ang First Lady or kung sino man na hindi na halal, wala yan sa political chain of command. Tama. So, ang ibig sabihin yan, kung wala ka sa political chain of command, you can shed light. You can be invited. At alam naman natin na hindi naman siya i-disrespect, no? Pagdating dyan sa investigasyon na yan. Pero seryoso kasi yung aligasyon. At napakahalaga nito dahil nakataya yung integridad ng ating bayan at ang liderato, no? Attorney Valera, sir, excuse. Yung sinasabi ninyo, sana ay hindi nag-cite in contempt si Senator Bato kaagad dito kay Ginoong Morales. Not because just of issue na hindi naman relevant yung nire-raise at binabadger yung ginugulat-gulat siya ni Jinggoy at ni Chis Escudero sa PDS sapagkat not even the PDEA is questioning his employment is in his affiliation with PDEA. Hindi nga question yun irrelevant to the matter. Ang sabi mo, more than anything else, due process at pangalawa, napigilan tuloy ang pag-proceed ng investigation na aabutin ang mga seryosong aligasyon tungkol sa pangingialam ng First Lady as revealed by Picoy na binawi niya sa Senate floor sa committee hearing. Tama pa ba, Atty. Valera? Tama, kasi ang hindi pagbibigay kay PDEA Agent Morales ng karapatang binabanggit mo, Eric, ay nagpapahina sa kanyang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga paratang na lumalabag sa mga prinsipyo nga ng due process, no? Kasi ito, napakalinaw naman ito, Eric. Ang tinutukoy mo rito, hindi lang witness, resource person mo na kung saan doon nakaangkla siya ang anchor ng investigasyon na ito. So, ano yung dapat na gawin? Alam ko na dito, I'm trying to provide an objective criticism of Senator Bato. So ang dapat ay pinagbigyan yon kasi malayo at hindi magkatumbas yung contempt ni Picoy na kung saan ay sinasabi niya na katang-isip lang daw yung kanyang binanggit. That you know, kahit na hindi ka nakapag-aral ng elementary, alam mo na yung sinasabi niyang katang-isip ay outright lie. Palusot. Isang kasinungalingan. So, kung ikukumpara mo yan kay PDEA Agent Morales, yung sinabi niya about the PDS ay sinabi niya yung totoo. Ang question lang yung pagsagot niya ng no, malaki nga yung probabilidad na baka yung nai-present sa kanya ay hindi yon yung pinaka-final na papel ng PDS niya. Tama. Pero tama siya doon kasi kahit na anong argumento at lohika tignan yung sinasabi ni Morales, ay makikita natin na
bakit mo naman ako tatanggapin sa PIDEA kung ako pala ay questionable tao? Exactly. At ang Di ba? nag-recruit sa kanya, Atty. Valera, ay ang former PDEA Director General, direct recruitment Direct recruitment. ni Oo. General Santiago sa isang area na kilala siya at pinagkatiwalaan siya to join the PDEA. And the process followed into the recruitment at therefore affirmed ang kanyang affiliation sa PDEA. Now, Atty. Valera, ito yung tanong ng taong bayan ngayon sa iyo. Bilang isang international observer sa kalagayan ng ating bansa ngayon, nandiyan ka sa US, but you are always in touch with realities in the country. Hindi ba na tamang tingnan na ang kudita against Senate President or former Senate President Mig Zubiri at i-install ang isang Chis Escudero na alam natin ang tie-up ng pamilya nito mula sa kanyang tatay sa mga Marcoses ay malalim at nakaugat na mula pa sa kanyang tatay na si Kasani Escudero. At hindi niya man itinatatwa ito, upang nang sa ganon ay marindahan at maparalisa ang ano pamang pagsambulat ng iskandalo sa mga PDEA leaks na kagaya nito or other future investigation involving ang pangingialam at high-handed involvement ng First Lady at nang sa ganon may epekto sa pagkapangulo ni Pangulong Marcos Jr., which alam natin ang Senado na lang ang natitirang pwedeng pagdaanan at daluyan ng ganitong uri ng pagsambulat through investigation. Eric, alam mo, ibibigay ko again, uulitin ko yung objective analysis ko dito, no? Dito sa pagpapalit ng political power sa Senate, no? Dahil yung konteksto at implikasyon nito sa politika, no? Yung pagbabago ng pamumuno. Kasi katulad nung nabanggit mo, alam natin na si Senator Escudero at si Senator Estrada ay aktibong kasali sa pandinig na naglalayong questionin ang kredibilidad ng dating ahente na si Morales at yung kanilang aktibong pakikilahok sa pagtutol sa testimonya at ebidensya ni Morales. Tama. Ay napapahiwatig ito, Eric, ng kanilang interes na kontrolin ang takbo ng pandinig na ito, no? Naalala mo na una si Senator Zubiri, pero yung sa kanya is pasaring lang, no? Bilang Senate President na meron dapat tayong extra caution kasi alam natin na walang ebidensya. So meron simula na siya ng ganon, for course short of saying, no? So ang konteksto nito ay yung sentro ng kontrobersya dahil sa bagong pamunuan ngayon, ang kanilang impluensya, no? Ay lalong titingkad, lalong-lalo na kung ang pag-uusapan natin ay patuloy na sirain yung kredibilidad ni Morales at i-undermine itong mismong pandinig at yung Senate investigation at chairmanship ni Senator Bato. Kaya hindi ako magtataka, Eric, no, na maaring potensyal na magtapos ang pandinig, no? Yung dito sa bagong pamunuan, no? Kasi powerful yung Senate President. Yes. Pwede kang i-strip ng chairmanship, no? Pwede. Sa kanilang na mapilit na pamamaraan, kahit sabihin nating anggulo, nangyayari naman sa lahat ng bansa, no? Na mayroong mga presidential forms of government, yung pagpapalit ng Senate President, na ang batayang estratehiyang layunin palagi pa nagpapalit ng Senate President ay dalawa lang yan, no? Sang-ayon sa kasaysayan, Eric. Una, yung control at impluensya, no? Yung palalakasin mo yung alyansa sa Senado para maitulak ang legislatura, yung agenda mo. Pero pangalawa, hindi lang yun. Yung pag-control ng pinsala, yung damage control. Oo, yung bawasan ang potensyal na pinsalang pampolitika sa pamamagitan ng pagpigil sa mga investigasyon, Eric, na maaring humantong sa mga eksplosibong mga natutuklasan. Exactly. Sa gayon, ay protektado ang pangunahing tauhan sa politika at mapanatili ang status quo. Yun ang mabigat. Which brings us to this question, Atty. Valera. The question is, binanggit walang patumpik-tumpik ni former Senate President Mig Zubiri na ang kanyang pagkakalaglag sa kanyang pagiging Senate President ay dahil hindi siya nakakapagsunod sa mga utos ng powers that be. How do you interpret that? It means ang lantarang pangingialam sa pamumuno niya at sa pagpapatakbo ng Senado as a separate branch of government
ito ba ay tinutumbok niya ang presidente at ang kanya mga tauhan? Well, tandaan natin, bilang objective assessment ulit ka, Eric, no? Dahil inaaral naman natin ang governance, epektibong governance sa iba't ibang bansa, whether presidential or parliamentary, may kanya-kanyang hanay yan, no? May kanya-kanya silang alyansa, may kanya-kanya silang tinatawag na pagkilos sa loob upang itulak ang isang interes, no? So definitely ito, sa isang political party, kung ang Pangulo at namamayagpag na Pangulo at kinikilalang simbolo ng liderato ng political party ay ang Pangulong Presidente at meron yan arrangement na alyansa, ay makikita natin na malinaw yan na external ng gagaling yan. No, hindi yan sa loob ng Senado. Kaya nga doon sa pagbabago ng Senate presidency, dalawa, no? Ang nabago. Yung Senate President mo at saka yung Senate President pro tempore mo. Number 2. Na parehong aktibong nakikilaho. Hindi maaalis sa sambayan ng Pilipino na itong mga dramatiko at dinamikang pagpapalit sa Senado ay malalim ang konteksto. Claro. Malalim ang implikasyon nito. Kaya katulad ng nababanggit ko ay sa susunod nito, yung pagpapatalsik kay Senator Zubiri, yung resignation niya na nabanggit, ay makikita natin na nagmamarka yan sa aking objective assessment ng isang sinasadya at kalkuladong pagsusumikap upang baguhin ang dinamikang kapangyarihan sa Senado. Na ang hakbang na ito ay hindi lamang magpapatibay, ka Eric, ng impluensya sa mga kritikal na proseso ng legislatura, pero katulad ng nabanggit ko, titibay ang tindig ng mga kilalang alyado, lalong-lalo na kung ito ay tinatawag natin maagang mag-neutralize ng mga banta sa mga lumilitaw na mga kasalukuyang investigasyon. Na sa gayon ay mapanatili ang isang anyo ng katatagan sa loob ng pampolitical arena. Kasi mabigat yung political issue nito. Oo, mabigat ang pangyayari dyan. Kaya samot-saring issue hanggat maaari mawala dun sa issue ng panawagan ng bayan ng voluntary testing, drug testing, Pangulong BBM na kung tutuusin mo naman yun, ka Eric, sa isang demokrasya, ano ba naman yung mag-voluntary drug testing ka, no? Kung yung hair follicle test, saliva test na transparent at tignan yon. Kung ikaw ay negatibo, ikaw ay yayakapin ng sambayanan. Pero kung ikaw ay positibo, ay malaki ang implikasyon yan sa liderato, malaki ang implikasyon yan sa paggawa ng mga desisyon. Dahil ikaw ay lumalabag sa komprehensibong Dangerous Drugs Act ng 2002. Correct. Considering na ikaw yung pinaka-main enforcer, no? At may epekto, attorney, sinabi mo yan nung nakarang interview, doon sa kanyang fitness of mental health to continue discharging and functioning as the president. Well, kasi napakahalagang tignan yan sa isang liderato kasi this is an objective assessment, no? Kasi we are all stakeholders here. Considering na tayo ay nakataya sa isang tensyon na napag-usapan na natin last time or na hindi dapat tayo pumaloob, no? Isipin mo yan, hindi ko lubos maisip na sa dating base militar ka, Eric, nandyan ang mga Patriot missiles, nandyan ang intermediate range missiles na tayo ay nakikipaggera, na hindi naman yan ang pulisiya ng sang-ayon sa ating saligang batas dahil ang gera ay hindi instrumento ng ating foreign policy at national policy. So, hindi tayo dapat magtapang-tapangan dito. Ang nasyonalismo ay nakikita sa malalimang pagsusuri ng objektibong lipunan at ano yung nangyayari sa baba at ang nangyayari sa grassroots. Attorney Valera, sir, excuse sir, which brings me to this, sa isang pahayag na ito, sa ulat na ito, para mabigyan ng laman ng substance ang inyong pananaw that war can never be an instrument of foreign policy and national policy as well. Tunghayan muna natin ito, Attorney Valera, and then may dalawang huling katanungan tayo.
Dahil ika-10 taon ngayon na EDCA, dapat mag-decide tayo kung tuloy o hindi. Kapag hindi ito i-revoke, kapag hindi tayo umalis dito, perpetually binding na siya. Pero pwede tayo umalis matapos magbigay ng 1 taon na notice. Pero kung ang iniiwasan natin ay giyera na ipinasok ng isang tao na wala sa tamang pag-iisip, na wala namang pakinabang ang Pilipino, dahil sa tingin ko po talaga walang pakinabang sa kahit anong giyera ang Pilipinas. Mag-aantay ka na 1 taon. Baka pagkatapos sa 1 taon, burado ng Pilipinas dahil alam naman natin ang giyera ngayon ay nuklear at hindi na konvensyonal. Ito ang ikinababahala ni Atty. Harry Roque sakaling masangkot ang Pilipinas sa isang digmaan dahil sa Estados Unidos. Sa ngayon kasi, mayroon ng siyam na EDCA sign sa iba't ibang bahagi ng bansa na maaaring puntiryahin sa oras na pumutok ang giyera. Ang EDCA ay una na rin anyang kwestiyon ng dating senador na sina Rene Sagisag at Wigberto Tanyada dahil labag ito sa 1987 Constitution. So paano magiging tratado within the contemplation of the 87 Constitution ang isang tratado na ipinasok noong 1951? At paano naman magiging base yung EDCA na nagpapagamit ng ating mga base militar sa mga Amerika? Paano naman po yan magiging nakabase sa MDT? Ang MDT ang sinasabi lang, kapag inatake ang inyong metropolitan teritoryo, ikukonsidera rin niya na atake sa teritoryo ng isa't isa. Okay? At magkakaroon na tayo ng collective security arrangement, no? Ayon pa kay Roque, ang paglalagak ng Estados Unidos ng kanilang base militar sa Pilipinas at panghihimasok sa politika ay pagtitiyak nito na manatili sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya nga po naghihimasok ang Amerika sa ating politika. Dahil kapag nagkaroon na naman ng presidente na tututol sa presensya ng Amerika, sugi ang mga Amerikano, especially itong taon nito at sa mga taon pandarating. Kasi talagang sa tingin ko, yung 1-year notification, napakatagal nun. Kapag ang pinag-uusapan mo ay yung pag-iwas sa gera na pwede mangyari kahit kailan. Ang panawagan naman ni Roque na tuldukan ng EDCA sites ay kasunod na rin ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Attorney Valera, malinaw po ang binabanggit ninyo. The mental state of the highest official of the land to decide sa kaligtasan, pangsiguridad at kalagayan ng buong lipunang Pilipino ay mahalaga sapagkat hindi ito ordinaryong usapin ang EDCA presence, ang hindi transparent na mga pagpasok ng armas ng militar ng Amerika at ang pagkiskis at paggiit ng isang tensyonadong kalagayan, all because of the decision of the President right now to have an intensified rather than peaceful diplomatic interaction with China. Attorney Valera, as you were pointing out. Oh, nakamute po kayo, Attorney Valera. Nakamute ba ako? Okay na, yun na, balik na. Okay. Duduktungan ko lang yung sinabi ni Senator Roque at the same time, no? Bilang peace activist at anti-war activist. No? Wala pong panalo sa gera. Ang sambayanan at ang civilian, sila palagi ang casualties ng gera. Tayo ay magnet ng attack kahit nung Second World War. Dapat matuto tayo sa kasaysayan dahil meron ng base militar dito. So, kaya nga ako kahit na yung tinig ko na nag-i-invoke na dapat neutral tayo sa geopolitics between superpowers, yun ay pinanindigan ko bilang peace activist kahit isolated yung view ko. Dahil nakikita natin dito sa nangyayari sa tension sa South China Sea issue at West Philippine issue, no? Na kung saan ay lalong umiigting ang tinatawag nating false nationalism to defend the South China Sea or West Philippine Sea, na nakikita ko dyan na maraming umaangkin because of the arbitrary ruling ay sa atin na ang West Philippine Sea. Mali po yung ganong paniniwala. Wala pong konklusyon yan sa arbitrary ruling. Dahil ang tinanggal lang doon yung 9-dash line, pero walang jurisdiction ang UNCLOS relative to the maritime and territorial disputes. Claro. Dahil kulang ang kanilang powers. Now, balikan natin yung sinasabi mo. Dahil sa usaping ito, napakahalaga yung medical condition ng isang liderato. No? Again, may seryosong allegation na ganito na dapat tumbasan ito bilang halal ng bayan, pakinggan yung kahilingan at apela ng sambayanan na mag-voluntary drug testing, no?
Dahil nakikita ko naman na ito naman ay isang objective na kahilingan, no? Unless na meron kang tinatago. So, kung itatali natin ito at ikawing natin yung nangyayari sa Senado sa investigasyon na nakakalungkot yung nangyayari kay Senator Bato, yung malaking pagkakamali niya na pag-cite ng contempt. Pero nakikita ko na ito, Ka-Eric, na posibleng mapabilis ang pagtigil ng investigasyon. Exactly. At magkakaroon ng papapalit ng chairmanship dito batay sa komplikado at konteksto ng bagong dinamiko ng Senate presidency. Mukhang doon papunta nga, Attorney Valera, sir, ang perspective na yan kung bakit iniloklok si Senator Chis Escudero. At extension ito ng maniobra ng Malacanang na binanggit ninyo upang pagtakpan ang pagsambulat ng mas malalaking iskandalo. Yung involvement ng First Lady sa pagmaniobra na gamitin ang Armed Forces of the Philippines, Intelligence Service of the Armed Forces, ISAP, sa isang extraction para bigyang pabor ang kanyang family friend, ang kanilang family friend, involving mga minor de edad sa Turkey. Ito sana ay imbestigahan na rin ng Senado, pero with Chis Escudero right now, sabi mo, magbabagong dinamiko. Ngayon ang tanong, panghuling tanong sa inyo. Mukhang marireverse pa ang kalagayan. Kasi with the Senate concurrent resolution, pwedeng bumalik sa ICC ang Pilipinas, urging the President by the Senate concurrence na bumalik sa ICC when they have the numbers now 15 or 16 out of 8, Attorney Valera, at pwedeng magkaroon muli ng jurisdiction over sa kay Duterte at sa iba pang mga inaakusahan ng mga dating dilawan at mga pinklawan na grupo na ngayon kasabwat na sa gobyerno ni Marcos Jr. What an irony, in fact, sa politika natin. Yeah, tama. At pati Tama pag-imbestiga ka, kay Inday Sara Duterte sa posibleng abuso sa mga pondo. Are you seeing this kind of things to happen under a Chis Escudero, Marcos extension, Senate-controlled leadership? Alam mo, hindi yan realm of possibility, Ka-Eric. Realm of probability yan, no? Dahil nasa bagong dynamics ng powers sa Senado at yung alyansa, no? Sa executive branch, no? So, pwedeng mag-withdraw at bawiin yung kanyang pangako o promesa na rerespetuhin niya yung withdrawal na ginawa ng executive branch ni Pangulong Duterte sa ICC, no? Dahil alam naman natin na yung expansion ng crime against humanity ay hindi yan sumasaklaw sa mga domestic matters including drug enforcement policy. Purely internal yan. Tama. At pangalawa, alam naman natin na ang ICC ay subject to manipulation. Walang accountability yan sa isang institution. Kaya nga ang mga makapangyarihang bansa at superpowers, China, US, Russia, India, even Inland, hindi sila nagpapaloob sa ICC. Dahil katulad nito, domestic enforcement and drug war. Pero tayo lang ang bansa, hindi ba nakakapagtaka na tayo lang yung bansang iniimbestigahan nila sa ating drug war policy na purely domestic? Tama. Kasi nakikita nila na mahina na mahina tayo, na kahit bukas at normal ang function ng ating hukuman, ay pinipilit nilang igiit yung jurisdiction upang magkaroon ng tinatawag na political perspective at manipulation. Kung maalala natin ang simula nito, Ka-Eric, ay dahil hindi nila kayang buwagin ang popularidad ni Pangulong Duterte nung presidente siya, ay dinadala nila at binibitbit nila sa international work, sa international community. Alam natin yan bilang aktivista, Ka-Eric, no? Kasi dito sila mag-create ng political opinion sa pangunahing layunin to erode yung confidence at sirain yung kredibilidad ni Pangulong Duterte. Unfortunately, you have a president na umaabot ng 88% yung popularity at the same time, kahit na yung pulisiya niya, no? Yeah. Pero kaya nga, although ako'y binabatikos ng mga kapwa ko abogado pag sinasabi kong insulto sa atin yan na papapasukin natin ng isang international organization samantalang bukas ang hukuman at tayo'y normal na function as lawyers, pero mahalaga. Tama po kayo, Attorney Valera. Yes. Attorney Valera, may huling katanungan, hindi ko palalagpasin tong tanong na ito sa inyo, sa habang nandyan ka pa, kasi pa tapos na yung ating program sa Pilipinas Nating Mahal. How do you look at
this current scandal of kodita sa liderato sa Senado. Saan ito patutungo? Lalalim ba at lalawak pa ang krisis pampolitika at papaano ito makakapagpapabilis at makakapagpalubha sa krisis pang-ekonomiya upang magpapabilis ng isang pagsambulat at daluyong ng isang panglipunang pangyayari na hindi maiiwasan. That will be our final question with your final message. Alam mo sa akin, Eric, itong political crisis natin ay lalong titindi within the next few months and few years. Maraming mga national issues na nakakawing, hindi lang naman sa usaping politika, yung personal na issues na ngayon ay nakabulatlat na at nandun na sa national situation. No? So makikita natin na magkakaroon tayo ng lalong umiiksi at pagkitid ng democratic space. Makikita natin ang curbing of legitimate dissents, lalong-lalo sa mga oposisyon at na yumayakap sa mapapayapang paraan para magprotesta sa mga pulisiya ng ating pamahalaan. So makikita natin yan nakita na natin yan sa national movement ng hakbang na maisog na kung saan ang fundamental right natin for free speech and freedom of assembly ay in danger, no? Na napakahirap kumuha at maglatag ng permit, no? Samantalang ito ay fundamental right ng mga mamamayan, no? So makikita natin yan. Pangalawa, yung instability, political instability niyan, kung ito ay magpapatuloy at magkakaroon ng banggaan ng mga political forces, whether sa parliamentary or kung merong mga mag-espouse, hopefully walang mag-espouse ng political violence, ay titindi ang economic crisis natin. Claro. Yan ang pagkawin natin dyan. Kasi without political stability, economic stability would be an illusion. Kaya nga itong nakikita nating nangyayari sa Pilipinas, na kung saan ay nasa tension tayo as if tayo ay naghahanda sa isang gera, iyan ay isang negatibo para sa economic growth. Ang kailangan natin ay hindi alyansang militar. Katulad niyan, nag-expire April 28 ang EDCA sites, no? So ang problema diyan may automatic Merong automatic renewal unless na meron kang iserve na 1-year notice. Pero ang punto rito, ang kailangan at ang pambansang interes ng ating bansa ay magkaroon ng mas malalimang tinatawag nating relasyon sa commerce and trade relation at hanggat maaari ay walang military alliance kasi ang pambansang interes natin ay tugunan ang mga pangunahin at batayang suliranin ng ating bansa, pagkain, trabaho, katarungan. Klaro. Well said, Atty. Valera. Napakahalaga po ng tinura ninyo ang paglubha ng pampolitikang krisis at iskandalo sa liderato ng Pangulo ng Bansa at sa kanyang administrasyon ay pwedeng magpapabilis at magpapalalim sa krisis pang-ekonomiya at pwedeng sumambulat sa mas malala na manifestasyon ng iskandalong politika na mag-apekto sa kanyang estabilidad sa buong bansa, sa kanyang pamumuno. Very clear ang inyong mga tinuran. Atty. Valera, congratulations sa patuloy ninyong pagmamahal sa bansang Pilipinas kahit kayo'y nandyan na sa Estados Unidos at hindi pagbitaw po sa inyong pagtatanggol sa totoong karapatan at kabutihan ng mamamayang Pilipino at ang pag-advocate ng true and genuine good governance. Mabuhay po kayo at maraming salamat for your time sa Pilipinas nating mahal. Salamat po, Eric. Ayun. Napakinggan natin at nakasama ang dalawang mga abogadong magagaling sa kanilang punto de vista. Si Atty. Trixie Cruz, ng dating Press Secretary ng Pangulo ng Bansa, at ngayon po ay crusader for good governance and against authoritarianism sa Pilipinas na nagmamanifesta sa gobyerno ni Marcos. At ganon din po si Atty. Valera sa kanyang panawagan po na magkaisa ang mamamayang Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig upang tulungan po ang pambansang pagsusumikap dito sa Pilipinas upang maitayo ang mabuting pamamahala at tumino po ang ating gobyerno at nang sa ganon ay mapabuti ang kalagayan ng ating mga mamamayang Pilipino. Samahan niyo po kami araw-araw. Bukas po, huwag kayong mawala sa Pilipinas nating mahal at araw-araw tayong magkakasama. 10:40, standby, 10:30, standby na po kayo. At ganon din po, huwag ninyong kalimutan, sino ba
ang totoong nagmamahal sa Pilipinas? Sa YouTube po. Okay, magandang nakita ko kaninang umaga ito na material na natutuwa ko na yon po ay kumakalat na ngayon sa YouTube. Tingnan po ninyo yung special report at documentary na ito. Very, very insightful and very inspiring po. Sino ba ang totoong nagmamahal sa Pilipinas? Ano ba ang nangyari sa atin sa loob ng 2 taong pamumuno ni Marcos Jr.? Sa huli po, huwag nating kalimutan ang totoong kapangyarihan sa pamahalaan nang gagaling po sa mamamayan at ang pagkakaisa ng mamamayan at pagpanawagan para sa isang mabuting pamumuno at ang pagdemand ng accountability at gobyernong matino at maayos ay hindi po destabilisasyon. Yan po ay actual and direct exercise of the people's democratic rights. Yan po ang pinaninindigan ng Pilipinas nating mahal. Mabuhay po kayong mga kababayan natin. Mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas dahil walang magmamahal nito kundi tayo din po. Ito po si Ka Eric. Magsama-sama tayo muli sa next episode ng Pilipinas Nating Mahal.